Ang pamagat ng ating kwento, ano ang dapat kong dalhin, ano ang dapat kong iwan. Ito ay hinango mula sa Batayang Aklat ng mga batang mag-aaral ng ika-6 na baitang. At ang librong ito ay pag-aari ng kagawaran ng edukasyon. Isang napakalakas na pagsabog. Sinundan ng isa pa. Naging sunod-sunod ang pagsabog. Sa dami, di ko na kayang mabilang pa. Napakalakas pala ng pagsabog ng bomba. Parang bumababa sa lupa ang kulog at kidlat. Yumayanig ang lupa. Parang guguho ang bundok. Parang may malaking bato gumugulong paibaba. Kitang-kita ko rin kung paano lumulusot sa dingding ng aming bahay ang mga bala ng Armalite. Parang malalaking alitaptap na bumubutas sa mga dingding ng aming bahay. Oo ang sinabi ni Ishak, ang kaklasikong Muslim. Nakakatakot pala talaga ang pagsabog ng bomba. Dumapa kami sa sahig ng aming bahay. Matagal na matagal kaming dumapa. Tinakpang kong maigi ang aking tenga. Kailangan nating makaalis agad dito. Delikado ang buhay natin ngayon dito. Nag-aalalang sabi ni tatay. Pagtigil ng malakas na putukan, nagbalot na kami ng pwedeng dalhin. Pinili ko ang 5 pinakapaborito kong kamiseta. Inilagay ko ito sa aking bag kasama ang isang kwaderno, lapis at libro. Nagdala rin ako ng aking uniforme. Pinili ko ang pinakagusto kong pulang laruang kotse. Isiniksik ko sa aking bag ang isang maliit na photo album na may mga larawan namin ni nanay at tatay. Nagpunta kami sa bahay ng aking tiyahin sa bayan. Sa bago naming higaan, tinanong ko si nanay at tatay, "Nay, bakit po ba nag-aaway ang mga militar at ang mga Muslim? May mga kahilingan kasi ang mga Muslim na hindi na ibibigay." Sagot ni nanay, "Bakit hindi na lang ibigay ng mga militar ang gusto ng mga Muslim para wala ng digmaan?" Sunod kong tanong, "Hindi ganon kadali iyon, Haron. Sumusunod lang ang mga militar sa mga utos sa kanila. May tungkulin sila sa bansa na kinakailangan tuparin." Sagot naman ni tatay, "Sino po ba ang nag-utos sa kanila?" Tanong ko ulit, "Ang gobyerno ang nag-utos sa mga militar. Pero ang totoo, Haron, tayo ang naaapektuhan sa digmaan. Walang nananalo sa digmaan. Talo tayong lahat." Dagdag ni tatay. Ilang araw kaming tumira sa aking tiyahin, pero parang kay tagal ko nang nawala sa lugar na kinalakihan ko. Sirang-sira ang bahay namin, pati ang bahay ng mga kapitbahay namin. Maraming dapat gawin pagkatapos ng giyera. Gusto ko na muling pumasok sa paaralan. Gusto ko ring makita at makausap ulit si Ishak. Gusto ko ring sumama kay nanay sa pamimili sa palengke. Gusto ko ring pumunta sa bayan kasama si tatay. Gusto kong maiguhit sa aking kwaderno ang aking mga laruan at gitara. Gusto kong maglaro kasama ang aking mga kaibigan. Gusto kong magbisikleta sa aming lugar nang walang inaalalang takot. Ito ang mga gusto kong gawin na alam kong kahit anong gawin ko, talagang hindi ko mailalagay o maisisiksik sa aking maliit na bag.